Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay nandito po ulit pagpatuloy sa ating pag-aaral sa Isaiah 65. At nasa verse 3 and 4 na nga po tayo, no? Kagabi nga po wala tayong daily devotion kasi tayo po ay mayroong prayer fellowship. Yan. Pero bago po tayo magsimula, bago tayo mag-recap, ay tayo po muna ay sama-samang manalangin. Samahan niyo po ako. Panginoon, nadakila sa lahat, salamat po sa patuloy na biyaya mo, Panginoon, ng buhay, kalakasan, karunungan. Sa gabing ito, sa aming patuloy na pag-aaral, salamat sa opportunity na binigay mo upang kami matuto at patuloy kaming lumago, Panginoon, makilala namin, maunawaan namin ang iyong tunay na kapangyarihan, ang iyong patuloy na walang katapusang pagmamahal, Panginoon, ang walang katapusang pag-ibig mo sa iyong bayan, sa iyong mga lingkod, Panginoon. Naway ang gabing ito ay maging makabuluhan at maging kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Yan, so magandang gabi po sa lahat na nandyan sa online. Tayo nga po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral, no? Yung dito po sa may kapitbahay, may nagbibideo kayo na pero medyo malayo, kaya lang medyo kinig. So adjust ko lang po yung voice, no, yung noise. Yan, buti na naalala ko yung nagturo sa akin. Ayan, so ito nga pong pag-aaral natin kagabi ay nasimulan natin, no, ang Isaiah 65 na tumutukoy nga po, no, doon sa pag-abot. Yan, reach out, no, ng Panginoon sa mga taong walang pakialam, no? At nandun siyempre sa kanyang bayan at patuloy na pag-unat ng kanyang mga kamay, no? Maghapong nakaunat na tumutukoy nga po sa walang patid, walang sawa na pagbalik ng mga tao sa kanya, no? At ganun po, no, sa kabila ng kasalanan ng mga tao, sa kabila ng ginawa nilang pagtalikod, no, ang laging alok ng Panginoon ay yung bumalik, no, pagbalik sa kanya, panunumbalik. At yun nga po yung pinaka natutunan ko dito, no, sa Isaiah, na talagang walang patid ang pag-ibig ng Panginoon para sa kanyang bayan. At dito nakita natin sa verse 1 and verse 2 na mas binigyan ng highlights po, no, yung kapag pinili mo yung path mo away from opposing sa Panginoon, ay nagkakaroon ng pangit na resulta, no? Ibig sabihin is yung pagsuway, yung pagtalikod natin is nagkakaroon, ito ay magkakaroon ng kahinatnan, no? Mabigat na kahinatnan na patuloy na nagpapaalala sa atin sa aklat ng Isaiah ang pagbalik, no, sa Panginoon. At makikita natin yung pag nagtiwala ka sa sarili mo, yung danger nito, no? Talaga namang magkakaroon ka ng spiritual na pagbagsak kasi hiwalay ka nga, no, sa Panginoon. Siyempre ang tunay na wisdom o karunungan ay nanggagaling lamang sa Panginoon. At siyempre, ang hindi natatapos o walang patid na pagtawag ng pagsisisi, no? Kaya nga yung kahit walang pakialam, no, ni-reach out ng Panginoon. So ganun po kabuti ang Panginoon, ganun kabuti ang Diyos sa kanyang bayan, lalo na sa kanyang bayan Israel. At syempre, yung sa mga hintil, no? Nakita natin na hindi lang ito limitado sa mga Israelita, kundi tumutukoy na ito sa lahat na nire-reach out ng Panginoon. So, dito makikita rin natin na ito ay nagpapaalala sa atin ng tunay na pagmamahal ng Diyos at biyaya, no? Biyaya na abutin
ang mga lugar, ang mga tao, na kahit ito pang mga ito ay walang pakialam. Yan. So, yung tipong inaabot mo sila kahit binabaliwala ka nila, no? So, ganun po yung nararamdaman ng Panginoon. Ganun po yung nararamdaman ng Diyos. Kaya, kung tayo man, ay minsan ay nag-aalok ng tulong, nag-aalok ng kalinga, no? Tapos hindi tayo pinapakinggan o baliwala tayo sa kanila. Tandaan natin, ito po ay unang naramdaman ng Panginoon mula sa kanyang bayan, no? Yan. So, again, ang verse 1 and verse 2 ay nagpapaalala sa atin na patuloy tayong lumapit sa Panginoon, na tayo ay matyaga niyang, matyaga siya naghihintay. Matyaga siyang naghihintay sa ating sa pagbabalik ng mga tao, lalo na yung mga hindi pa nakakakilala sa kanya, no? So again, ito ay talata na patuloy sa atin na nagbibigay paalaala ng pag-abot ng Panginoon, na hindi siya nagsasawa, no? At yun yung po yung talagang nakita namin, no, sa church, yung reaching the lost. Grabe po yun. At sa pinaka hindi ko makakalimutan na hindi ko alam ba't tinanong ko bigla, no? Pero yun po, no, nakita po ng buong Touching Lives kami nila Pastor Doc kung gaano po kabuti ang Panginoon, na sino pa ba ang aabot dun sa mga taong yon, kung ikaw na lang talaga ang aabot. So ganun po ang Panginoon. Wala na ibang aabot kundi siya ang Diyos lamang. Kaya ganun po siya, no? Matyaga, at ito ay nagbibigay ng pag-asa at ginhawa para sa lahat. So yun po, no? Tuloy po tayo sa verse 3 and verse 4. Yan. Ayaw gumana ng ano ko. Yan, wait lang po. Yan, verse 3 and verse 4. Sinabi po sa verse 3. Yan. Okay. Sabi po dito, sinasadya nila akong galitin. Naghahandog sila sa mga sagradong hardin at nagsusunog ng mga insenso sa mga altar at pagano. Altar ng pagano. So, ito po ay, ang dalawang talatang ito, no, verse 3 and verse 4 ay halos po parehas ng tinutukoy. At ito nga po yung na-capture o napukaw. No, napukaw ang galit ng Diyos dahil sa kanilang pagsamba, no, sa mga pagan practices. Ano ba yung pagano? Siyempre, hindi po ito tumutukoy sa pagsamba sa Panginoon, kundi sa ibang mga Diyos-Diyosan. At sa original na 10 utos, nandun po siya, no? Nandun po yung utos na yon, at nakakalungkot, pinaltan po ng isang inalis ng isang relihiyon at hinati yung nasa pang-8 pang-9 na utos para lang mawala, no, yung pinagbabawal na pag-create ng mga altar o mga imahe. So ito nga po ay isang talata na nagmumungkahi o nagsasabi na sinasadya akong galitin ng mga taong ito. Sa kasaysayan nga po ng propeta Isaiah, ang mga Israelita ay madalas na naaakit, no, sa mga paganong gawain, no? Ito talakay na natin sa mga nakalipas na kabanata, na sila ay namuhay sa kanilang sariling way, no, sa sarili nilang pagkilos. At ito nga po ay napukaw ang galit ng Panginoon. Isinama nga po nila ang mga ritual na ito sa kanilang pagsamba, no? Hinalo nila na ito po ay maling-mali, no? At ito po hindi nakalulugod sa Panginoon. Pinaghalo nila ang tunay na pagsamba sa Diyos at ang idolatria, particularly na silang inutusan ng Diyos na iwasan nga po ang mga gawain ito ito ay mababasa natin sa Deuteronomy, no? Chapter 12 verse 2 to 4. Ngunit sila po nga ay patuloy, no? May nakausap po ako kahapon, no? Nung Tuesday, I think Monday, no?
isa po siyang Katoliko na kinestyon niya ako na bakit hindi kayo sumasamba sa mga rebulto daw, ganun. Sabi ko, malinaw po ang Bible. Malinaw. So, binanggit ko po sa kanya yung mga verses na tumutukoy sa hindi paggawa ng mga imahe, sa mga hindi paggawa ng mga rebulto, no? Sabi ko nga po sa kanila, saka po nakakita, ang kalahati, inukitan, tapos yung kalahati, panggatong. Di ba? Tapos, instead na asahan mo, ikaw pa yung magbibitbit para lang ilipat sila sa ibang lugar, no? Isang ano po ito, no? Isang walang kabuluhang pagsamba, no? Ang pangkalahatang tema nga po ng talatang ito ay patuloy na pagsuway sa Panginoon ng kanyang bayan, at dito nga ay nagpapakita ito ng kawalang galang or kabastusan sa Panginoon. Kasi nga, sila ay nag-create, no? Na ano pa natin, pag-aralan pa natin, nagpagawa sila ng mga rebulto, no? At dito ay talagang kasuklam-suklam to sa Panginoon kasi nga ito ay pagtalikod sa Diyos, no? Naghahanap ka ng ibang Diyos-Diyosan. At dito nga po isang sitwasyon na kung saan ito ay nagbigay, napukaw ang galit ng Diyos, at ang kanilang paghihimagsik ay minarkahan nga po ng kanilang pagtanggi na sumunod sa itinakdang paraan at pagsamba, na sa halip nakikibahagi sa mga gawaing lumihis sa utos ng Diyos. Actually, hindi po yan bago, no? Hanggang ngayon nangyayari po yan. Marami diyan, no? Halos luhuran ng tao, punasan ng panyo, no? Ang tawag nga po namin diyan sa grupo namin sa TikTok is himas kahoy, no? O kaya something na anumang mga paganong gawain na hindi po lubos na nauunawaan ng mga tao sa panahon ngayon. At isa sa pinaka mainit na usapin talaga ito, no? Yung ginajustify pa nila na okay lang daw kasi naniniwala naman sila sa Panginoon. Pero alam mo yung tipong may utos ang Panginoon pero pinagpapatuloy mo pa rin. Hindi po naiiba. Sinusuway mo pa rin ang Diyos kasi nga ang lahat ng mga binild o nabuong mga rebultong yan is yan po ay airport kumbaga, o pwedeng tirhan ng mga evil spirit na akala mo nagmimilagro. Hindi po. That's deception of the devil, no? Kaya itong mga taong ito ay hayagan yung kanilang kawalang galang sa Panginoon. Sa mas malawak na teksto, ang talatang ito ay isang representasyon ng patuloy na pakikibaka sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan sa kabila ng patuloy na pagsisikap ng Diyos na pamunuan at gabayan sila. Ang mga tao ng Israel ay paulit-ulit na tumalikod at nakikibahagi sa mga pagsuway. Ang talatang ito ay babala po, no? Babala sa mga tao na mas nagbibigay diin sa mga bunga ng kanilang pagsuway. Bunga ng kanilang mga kilos na sumuway sila sa Panginoon. At ito ay, siyempre, nangangailangan po ito ng repentance or pagsisisi. Kasi nga po, ito ay pagtalikod or matinding pangangalunya o spiritual, no? Kasi nga, naghanap ka ng iba or mas hinaluan mo yung practices ng pagan practice, no? At ito ay mas lalo nagbigay ng galit o yung continually provoking God na title nga po ng ating devotion ngayon. Patuloy na pagsuway, patuloy na pagpukaw sa galit ng Diyos. Dito, ang pagtukoy sa mga hardin at mga altar ay sumasalamin sa mga kultura at reliyosong gawain. Dahil nga nakasanayan, namana at ito ay nakuha nila doon sa sinaunang tao sa silangan. Sa halip na sambahin ang Diyos, ang mismong Diyos, no, si Yahweh, ay ang nangyari ay ang mga taong ito ay nagkaroon ng sariling
pagsamba, no? Nakita natin na mayroon silang inihalo doon sa dapat na pagsamba sa Panginoong Yahweh. Ngunit dito nakita natin sila ay nagkaroon ng maling habit or yung ginagawa nila na pagsamba, which is nahaluan nga po ng mali, no? At ito ay taliwas sa kalooban ng Panginoon. At makikita rin natin dito, ang mga tao ito ay patuloy na gumagawa sa ganitong gawain, kaya ang Panginoon ay napukaw ang kanyang, napukaw, no? Nagalit. So ito po ay isang pagtalikod sa tunay na Diyos. Yan, so ang pagtukoy nga po dito ay yung paghandog sa hardin ay isang gawaing pagano at pagsamba sa Diyos-Diyosa na tumutukoy sa mga gawaing kinapapalooban na espiritual na pangangalunya. No? Ay yun nga pong nabalitaan ko na, yun nga pong natutunan ko na, alam niyo pag nasa church ka, tapos nagsasalita yung pastor, nagpipreach, yung tipong gumamit ka na ng cellphone or something, ano man yung nakapagkuha ng oras mo habang nakikinig ka ng salita ng Diyos, yun po ay spiritual adultery na. No? Kasi imbis na nakapokus ka sa salita ng Panginoon, sa Panginoon mismo, ay naaagaw yung attention mo. Yan. So dito makikita rin natin ito ay tinagurian nilang maunlad o masagana pagsamba o fertility worship sa chapter 57 verses 3 to 12. So ang pangalawang aksyon na nabanggit ay ang pagsusunog ng insenso sa mga altar na ladrilyo. Ang pagsusunog ng insenso ay karaniwang gawain din sa sinaunang Israel at kadalasan isinasagawa bilang isang gawa ng pagsamba. Gayunpaman, yun nga po, no, ang paggamit ng mga altar sa halip sa mga itinakdang altar na bato ay muling nagmumungkahi ng paglihis mula sa itinatag o doon sa dapat na pamantayan, sa tamang pamantayan ng pagsamba. Again, nagkaroon nga sila ng paglihis, pagsuway doon sa tamang pagsamba sa Panginoon. At dito makikita natin nagkaroon sila ng sariling sistema or yun nga, dala ng kultura, dala ng tradisyon. Ang kilos nga nito ay higit pang sumisimbolo sa paghihimagsi. Nakita natin, no? Sa simula pa lang pala, nakita na, ito na yung, actually ito yung simbolismo na nangyayari ngayon sa mga tao. Marami iba't iba na yung mga wino-worship ngayon, iba't iba na yung pamamaraan ng pagsamba, no? Minsan, hindi na po yung imahe or yung altar o mga ribulto, kundi minsan tao na, grupo, no? Kayamanan, pera, at kung ano-ano pa na ginagamit ng kaaway na minsan sarili pa nga eh. No? To God be the glory, pero at the back of your mind, sarili mo yung pinapapurihan mo. So isang paalala ng talatang ito, ang idolatria sa anumang anyo. Ibig sabihin sa anumang aspeto, anumang itsura, anumang bagay. So, sa moderno nga, no, ito ay maaring hindi lang hugis ang mga tinutukoy, kundi, yun nga, inabanggit natin kanina, na mga ibang tao na nakakaagaw ng ating atensyon sa Panginoon. So, kahit na binabanggit ng Diyos ang tungkol sa pagiging napukaw ng kanyang bayan, ang kanyang pag-ibig ay nanatiling nandyan. Nanatili at walang katabusang naghihintay sa mga tao upang magbalik sa Kanya. Ang mismong katotohanan na pinapaalam niya ito sa kanila ay nagpapakita ng Kanyang pagnanais para sa kanilang pagsisisi at pagpapanumbalik. Makita natin, no, yung sa kabila ng mga nangyari, sa kabila ng mga pagsuway ng mga tao, yung from the word na yung pag-abot, no, paghihintay, yung pagdipa o pag-extend ng kanyang mga arms ay tumutukoy pa rin, no, doon sa kanyang pag-ibig sa kanyang bayan, sa kanyang mga lingkod. Ito ay nagpapakita ng patuloy na pagmamahal at pag-ibig ng Diyos sa mga tao na wala nang ibang Diyos ang
wala ibang Diyos ang mag-aabot sa kanila kundi si Yahweh lamang. Ang Diyos lamang na dakila. Ito ay isang paalaala sa atin kahit sa panahon natin ngayon na mismong kahit si ano no, kahit ang Panginoong Hesus ay nakipagtalo no sa mga pinuno ng relihiyon. Halimbawa sa Mateo 23 ay madalas na naglantad sa kanilang pag-uunwari at maling lugar ng pagsamba. Tinawag niya ang mga tao pabalik sa tunay na pagsamba. Yun nga po no, yung pagsamba sa spiritual at katotohanan sa 1 John 4 verses 23 to 24. So dito, ang talatang ito ay seryosong paalaala nga po na pwedeng maging paglihis ng mga tao sa sanlibutan, no? Mula sa Diyos. Ang dami actually po, talagang makikita natin na hindi nakasentro sa Panginoon ang kanilang buhay. Marami, no? Lalo yung pinanggalingan ko. So talagang ako ay relate po dito. At talaga namang isa sa mga una kong naunawaan dito ay yun nga po, no? Yung pagsamba sa mga rebulto. Yan. Okay, so hinahamon tayo nito na tanggihan ng anumang bagay nakikipagkompetensya o umaagaw sa oras natin sa Panginoon. Yun po yung tatandaan natin. No? Lahat ng oras, lahat ng bagay na nagiging dahilan kung bakit hindi tayo nakapaglingkod, hindi tayo nakapanalangin, nakapag-aral ng salita ng Panginoon, yan po ay tumutukoy sa pwedeng ito ay Diyos-Diyosan na natin or mas binibigyan na natin ng oras or importansya. So dyan po, suriin natin ang ating mga sarili. Yan, so bilang pagtatapos, ang talatang ito ay isang makapangyarihang pagpapahayag ng pagkadismaya ng Diyos sa mga suwail at rebelding pagkilos ng ganyang bayan. Ito ay nagsisilbing paalaala sa kalagahan ng tunay na pagsamba. Tunay na pagsamba na nandoon yung pagsunod, yung pagsisisi, tunay na paghahandog. Ang talata ay nananawagan para sa pagbabalik sa isang taos-puso at taimtim na relasyon sa Diyos. Lagi po yun, no? Tulad nung nabanggit natin sa verse 1, verse 2, no? Yung reaching out. Dito nakita natin, although patuloy na napupukaw ang galit ng Diyos, yun po yung tema kasi ng ating verse 3 and verse 4, no? Pero ang Diyos nandyan pa rin, nananatili, naghihintay upang ang tao ay kanyang upang maibalik, no, sila sa Panginoon. Ayan, so sa verse 4, ayan. So verse 4 po, sinabi dito, pagsapit ng gabi, nagpupunta sila sa mga puntod at nitso upang sangguniin ang kaluluwa ng patay na tao. Kumakain sila ng karning baboy at maruming sabaw ng karning handog ng pagano. So ito naman po yung pagdulog o pagkonsulta, no? Yun nga po no, sa mga nakaraang talakayan natin. Natalakay ito sa yung mga pagkonsulta sa mga Midian, no? Yung mga albularyo, pero dito nakita natin sa sementeryo. Yan. So, ang sementeryo po ay sa unang panahon, o sa sinaunang Israel, ito po ay tinuturing na maruruming lugar, no? Ang pag-upo sa gitna nila ay sumasagisig sa pagsasagawa ng mga gawaing nakakadumi sa spiritual. Ito po ang ginagawa nila. No, nakita natin, nagpupunta sila upang gawin ang ritual o ang nilang pagsamba. At ito ay isang madumi na gawain, no? Yan. So, nilalantad nito ang gawain ng mga taong tumalikod sa Diyos upang makisali sa mga kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at pakikisama sa mga gawaing ritual, no? Ano bang ginagawa ng mga to, no? Yung pagpunta pa lang po nila doon sa lugar na madumi, no? Or doon sa pagsunod nila sa gawain ng maduming lugar ay ito po ay nagpapakita na ng pagsuway sa Panginoon. At ito ay isang
kasuklam-suklam sa Panginoon. Ayan, so ito ay paalaala na di dapat natin to gayahin. Ang pag-upo sa mga gitna at libingan at nagpupuyat ay nauugnay sa pagganong pagsamba na kadalasang ginagawa upang sumangguni sa mga matay na espiritu, no? Anong ginagawa doon? Nagsasabi, bumubulong, no? Naalala ko yung pelikula ni although naging rin to, sa tunay na buhay, bumubulong sa patay, no? Pero dito nakita natin sumasangguni sila sa mga patay. At talaga namang yun po ay pagtalikod sa Panginoon, pagsuway, no? At nilalarawan ng talatang ito ang parehong espiritual na paghihimagsik at ang moral na pagkabulok ng mga tao. Grabe po. At dito makikita natin na ito ay totally lumihis sila doon sa sa tamang pagsamba. Lumihis. Ang mga totally sumuway sila, no? Tumalikod, at dito nakita natin sa tunay na Diyos sila tumalikod at mas nagtiwala sila doon sa mga spiritual na kumbaga darkness, no? Yung sa mga median, sa mga patay, doon sila mas nagdumulog kesa sa buhay na Diyos. Yan, so ito ay bahagi ng isang mas malaking sipi sa aklat na Isaya na tumatalakay sa pagsuway at paghihimagsik ng mga tao ng Israel. Iikot ang talatang ito sa konteksto ng kawalan ng tapat at totoong pagsamba, no? Naging sila, kumbaga dishonest, at yung pagsamba nila is talagang sobrang mali, no? At ito ay tumutukoy nga po sa pakangalunya or pagtalikod sa Panginoon. Ito ay kinokondena ni Isaiah ang mga kilos ng mga taong pinili na manatili sa mga libingan at tumukoy sa mga monumento, pati na rin ang mga nakikibahagi sa mga gawaing ipinagbabawal ng Diyos, tulad ng pagkain ng laman ng baboy at ang pagkain ng sabaw ng mga suklam-suklam na bagay. Ang mga kilos na ito ay sumisimbolo sa pagwawalang bahala sa kabanalan at batas ng Diyos. Kasi nga, imagine mo, madumi, marumi, no? Ano ang naapektuhan sa kanila? Yung spiritual, no? Spiritual na pagkabulok ang nangyari dito sa mga taong ito, at isang tawag dito, hindi magkakasuklam-suklam nga po sa Panginoon. Pagkain, ang pagtukoy sa pagkain ng baboy at iba pang maruruming pagkain ay nagbibigay diin sa sadyang pagsuway sa mga batas sa pagkain ng Diyos na ibinigay niya sa Israel, no? Ang mga gawain ito ay hindi lamang tungkol sa paglabag sa mga patakaran ng pagkain, sumisimbolo rin ang mga ito sa pagtanggi sa tipan ng Diyos. Yung covenant na mismo yung kanilang tinalikuran, no? Yung tipan na binuo ng Panginoon ang kanilang tinatalikuran dito. At ito po yung talagang patuloy na pumukaw sa galit ng Panginoon. So inilalarawan ng talatang ito ang parehong espiritual na paghihimagsik at ang moral na pagkabulok. At talatang ito ay nagbahagi ng isang malaking sipi sa aklat ni Isaiah na patuloy nagpapaalaala ng hindi dapat na pagkonsulta sa mga patay. Instead, na dapat patuloy na kumonsulta sa Panginoon. Umiikot ang talatang ito sa konteksto ng kawalan ng tapat at totoong pagsamba ng mga Israelita sa Diyos, no? So, doon sila nagka-problema, no? At kahit naman sa panahon natin, makikita natin, no? Saan mas nagtitiwala ang mga tao? Albularyo, no? Naalala ko tuloy yung sinapian. Ay, hindi pala totally sinapian. No, sabihin natin may sinapian man, tapos tumawag ng albularyo, iisang espiritu lang yun. Pareha sa espiritu yun, mag-ano lang yun, tawag dito, yung, usap tayo ha, ito lang muna gagawin mo ha, tahimik ka muna para sabihin, effective ako. Diba? Parang ganun po eh.
So, ibang espiritu po ang meron, no? Ibang espiritu ang dala ng mga ganong tao, no? Ay lalo na to sa patay, sa libingan, tapos yung pagkain pa ng mga laman ng baboy. Yan. So ito ay kilos na pagwawalang bahala sa batas ng Diyos. Ang mga tema ng talata na ito ay sumasalamin sa mas malaking tema na natatagpuan sa buong aklat ng Isaya, na isa sa mga pangunahing tema ay ang konsepto ng pagsuway at paghihimagsik, lalo-lalo na yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, yung pagtitiwala sa iba, yung pagkonsulta sa mga midyan, at yung hindi pagtitiwala sa Diyos. Yan po ang pumupukaw sa galit ng Diyos. Tandaan po natin yan, no? Yung talikuran mo ang Panginoon, no? Ako lahat ang gumawa. Tapos magkitiwala ka dyan sa mga, patay na nga yan eh. Ano pa magagawa niyan? Patay din na magagawa niyan sa'yo. No? So, ang talatang ito ay nagsisilbing isang makapangyarihan pagkondena sa paghihimagsik ng tao. Okay? So, ganoon din, sumasakop din ito sa isa sa pinakamalagang tema sa aklat na Isaya, ang pangako ng pagpapanumbalik at pagtubos. Dahil nga po sila ay kumukonsulta o namumuhay sa ganitong paganong gawain. Yung panunumbalik, no? Talagang ito yung makikita natin na mahirap maano ng tao, lalo na nakasanayan nila. Ang pangako ng pagpapanumbalik at pagtubos, bagamat ang talatang ito ay pangunahing nakatuon sa paghihimagsik, mapanghimagsik na pag-uugali ng mga tao. Kaya mahalagang tandaan natin mga kapatid na sa huli, no, tandaan natin na ang Panginoon lamang ang dapat nating sinasangguni, hindi ang mga patay na to. At yung pagkain, although sa sinaunang panahon naman to, no, napaka-importante po yung pagsangguni natin sa Panginoon, yung dulog natin ng ating mga anumang sitwasyon, at paalaala na siya po ay nandyan. Lagi siyang naghihintay sa atin, sa ating mga ikikwento. Ang tema ng pagpapanumbalik ay susi sa pag-unawa sa mensahe ni Isaias at nagbibigay ng pag-asa para sa kinabukasan ng mga tao ng Diyos. Sa tuntunin na simbolismo, ang mga kilos na inilarawan sa talatang ito ay nagsisilbing representasyon ng espiritual at moral na pagkabulok. Tandaan po natin mga kapatid, anuman ang ginagawa nating practices na hindi ito nakalulugod sa Panginoon. Ano man, no? Talagang yung nakausap ko po noong Lunes, ginajustify pa niya. Ginajustify pa niya na wala namang masama doon. Di ba? Grabe. At yun po yung danger, no? Yun ang pinakadelikado sa lahat. Yung iba, wag walang bahala doon sa kautusan ng Panginoon. No? At yun po yung laging sakit ng tao. Ginajustify pa yung mga kilos. Ang mga kilos na ito ay sumisimbolo sa mas malawak na huwaran ng paghihimagsik at yung pagsuway. Ang talata ay nagsisilbing babala laban sa pagpapahintulot na ang kultural na gawain o makamundong impluensya ay dumaloy sa kanilang pananampalataya. Sa mga modernong mananampalataya ngayon, no? Ito ay paalaala sa atin. Bagamat ang mga partikular na ritual na nabanggit ay maaaring mukhang malayo, ang prinsipyo ay nananatiling may kaugnayan. Tandaan natin mga kapatid, ang katotohanan ay hindi pwedeng maapektuhan ng pagbabago ng panahon o pagbabago ng kultura. Dahil ito po ay nananatili. Nananatili ang Diyos, nananatili ang kanyang salita, nananatili ang kanyang mga ginawang kautusan, no? Siyempre ito po ay ang hindi pagsamba sa Diyos-Diyosan. Hinahamon tayo ng talatang ito na manampalataya at patuloy na suriin ang ating mga puso, tiyakin ang ating pagsamba na tunay at hindi naayon lamang sa mga practices, sa mga kultura, tradisyon, o doon sa nakasanayan noong unang panahon. So again, malaya sa anumang halo ng mga gawain o ideolohiya na hindi ayon sa Biblia.
Kaya po mahalaga yung pag-aaral ng salita ng Panginoon. Dahil doon natin malalaman kung yung ginagawa ba natin ay kalooban ng Diyos o baka tayo ay lumilihis na sa tunay na pagsamba. Again, ito ay makapangyarihang paalaala na mapanganib ng paglihis mula sa mga utos ng Diyos. Ngunit ito po ay tinuturo rin ng kanyang pagnanais, ang pagnanais ng Diyos sa kanyang mga tao na bumalik sa Kanya. Sa pamamagitan ni Jesus, ang mananampalataya ay makakaranas ng tunay na paglilinis at isang naibalik na relasyon sa Diyos. Na ito ay mamumuhay na sumasalamin sa kanyang kabanalan at pag-ibig. Yan. So, bilang pagtatapos sa ating pag-aaral ngayong gabi, ang talatang ito ay isang talata na may mahalagang kahulugan sa loob ng mas malawak na konteksto ng aklat ni Isaiah na nagsisilbing paalaala ng mga bunga ng pagsuway at paghihimagsik. Kaya mga kapatid, ang sarap pong pag-aralan, no? Lalo pag tumutukoy talaga sa pagsuway at pagtalikod sa Panginoon kasi ito talaga yung ultimate, no? Isa sa mga gustong-gusto kong talakayin na yung dahil nandun lagi yung kahihinatnan, nandun lagi yung consequences kapag nagpatuloy sa pagtalikod. Diba? Naalala ko yung sa verse, sa chapter 60 something, 60 ata yun, 61, no? Yung mga bansa na hindi maglilingkod sa Israel, no? Sa Jerusalem, ay kanyang paparusahan. So, pagsuway din yun, no? Na ang simbolo nga sa talatang ito ay papatibay ng mensahe ng bunga ng pagtalikod. Again, mga kapatid, lagi natin suriin ang ating sarili, ang ating ginagawa sa araw-araw, no? Yung ating panalangin, siguraduhin po natin na ito po ay sa Panginoon tayo, no? Kumukonsulta at hindi sa mga Diyos-Diyosan. At again, paalaala na wala pong ibang Diyos. Tanging ang Diyos lamang na lumikha ng lahat at ang nagtubos sa atin, no? Yan. So, tandaan na dapat natin maintindihan at maunawaan ang mga importanteng mahalagang bagay na nakapaloob sa Biblia. Hindi po sa ating pansariling, kumbaga point of view lang. Diyan po maraming naliligaw, no? Dahil ayaw sa katotohanan. Ayaw na malaman na iisa lamang ang Diyos. At siya lamang, no? Ang Diyos lang ang dapat natin sambahin. Siyempre, God in three persona, no? Yan. So mga kapatid, dyan po muna natin tinatako sa ating talakayan. Paalaala sa lahat na pagsamba ay naayon dapat ayon sa kanyang kalooban, no? At hindi ayon sa ating kalooban. Yan. So mga kapatid, tayo po muna ay sama-samang manalangin sa ating pagtatapos. Panginoon, na dakila sa lahat, tunay ka na ikaw lamang po ang nag-iisang Diyos. Ikaw lang ang dapat naming papurihan, dapat namin mapaglingkuran at maitaasan mo yung pangalan, Panginoon, naway ang mga kapatid na nakarinig at makapanood nitong video ay maunawaan, lubos nilang maunawaan, ikaw po magpaunawa sa kanilang mga puso na ang pagsamba ay sa iyo lamang. Sa iyo lamang at wala sa ibang bagay, sa anumang mga inukit na nakahoy o anumang larawan o anumang mga pagkonsulta sa mga patay o sa mga ibang espiritu, kundi sa iyo lamang, Panginoon, direktang sa iyo kami dudulog. Maraming salamat po sa gabing ito. Samahan niyo po kami sa aming pagpapahinga at ganun bukas po, Panginoon, sa aming mga trabaho, sa aming mga lakad, Panginoon. Salamat po. Sa iyo lamang po ang natin papulit parangal. In Jesus' name, Amen. Yan, maraming salamat po mga kapatid, Pastor Dom, Pastor Nanding, Brother Edgar, Princess, at sa lahat po nang naka-join. Paalala ulit na tayo pa'y patuloy na maglingkod sa Panginoon ng tapat at hindi sa iba. Yan. Maraming salamat po. To God be the glory. God bless po.